Ano ba itong bandwidth? At ano naman itong throughput? Paano lang ba ito or magkaiba? Sa spelling, magkaiba naman. Ano naman ang epekto nito sa ating internet connection? Bandwidth mga ka-IT, tatlong letra lang po ang dapat ninyong tandaan. And that is DTC or Data Transfer Capacity. Lahat ng bagay ay merong pong capacity or maximum capacity. Ang balde mo sa bahay or bucket, meron po yung maximum capacity. Hindi ka pwedeng susobra dyan or sayang yung tubig. Yung kulay, daan, tubo, at kahit yung pasensya mo ay merong maximum capacity. Pasimplihin pa po natin mga ka-IT. Sa networking, ang bandwidth is the maximum amount of data na pwede mong matransfer within your network from one network to another network, from one device to another device, from client to server, and vice versa in a certain amount of time. So, ang measurement po dito is thousands of bits per second or Tbps, millions bits per second or Mbps, and the billions of bits per second or Gbps. And maybe 2 to 3 years from now, meron na po tayong trillions of bits per second or Tbps. Ano naman ang mga data na binabanggit po natin dito at saan naman ito galing? Ngayon mismo mga ka-IT, while you are watching this video, you are downloading or receiving data from YouTube server. Ganon din po kung nakikinig kayo ng musika sa Spotify or kahit dito sa YouTube. Sending emails naman po, may attachment man or sa wala. Posting images. Yan naman po is you are uploading or sending data sa email server and sa mga social media websites. Pwede nang galing yan sa device mo or sa web server ng websites and vice versa. Saan naman dumadaan ang mga data na ito? Sa barko? Sa aeroplano? Sa network media and network devices. Sa Cisco mga ka-IT, when you say network media, it's more on cables, like the fiber optic cables, coaxial cables, copper. Actually, yung coaxial is also a copper, including the UTP cable na ginagamit po natin sa ating local area network or LAN. Siyempre, hindi ko mawala yung radio waves or wireless transmission, wireless connection like the Bluetooth and Wi-Fi. So ito po yung mga network media. Network devices naman po includes network switches, routers, access points, sa mga enterprise level na mga network switches na ginagamit po ng ating ISP sa kanilang data centers. Ang mga network media and network devices ay may kanya-kanya din po yung bandwidth. Yung Cat6a cable po mga ka-IT, kaya po nito ang 10 Gbps na bandwidth hanggang sa 100 meters. The coaxial cable, kaya po nito 10 Gbps hanggang sa 500 meters. And of course, the fiber optic cable, ang pinakaastig sa lahat, kaya niya 100 Gbps hanggang sa 100 kilometers. And of course, network devices po natin, ang routers, network switches, merong 100 Mbps na Ethernet port, meron pong gigabits, di ba? Sa mga bagong routers ngayon, meron ng 2.5 Ethernet port, 5, 10 Gbps at hanggang sa 40 Gbps. Yung ISP plan mo is also a bandwidth. Hindi ka pwedeng susobra dyan, pwede lang kukulang. Maliban na lang kung merong speed boost. Yung mobile data mo is also a bandwidth. Eh di ba, nagpa-load ka ng 2 GB na data. So habang nanonood ka ng YouTube videos, nag-browse ka sa internet, nag-gaming ka, nababawasan po yung inyong 2 GB na data. So hindi ka po pwedeng susobra dyan. Pagkaubos ng 2 GB na data, kailangan mo na pong magpa-load ulit. So that is also a bandwidth. So ano lang po ito? Throughput. Bago yan mga ka-IT, you have 3 seconds to like this video. O like mo na ha. Like na. O naubos na. Like na. While the bandwidth po mga ka-IT is the maximum, kumbaga ceiling siya ng data transfer allowed sa inyong network at a given time,
Ang throughput naman po is the actual data successfully transferred from A to B within a specific time period. So ang measurement po nito is also kbps, mbps, and gbps. So alam naman po yung A to B, Kuya IT. So same pa din po yun mga ka-IT. From one device to another device, from one network to another network, from client to server, and vice versa. Ganun din po yun. So, pwede bang mas malaki ang throughput sa bandwidth? Sige nga. Technically mga ka-IT, it's a no. Possible, pwedeng maging equal yung throughput po natin sa ating bandwidth. But, in most cases po mga ka-IT, yung ating throughput is always a little less sa ating bandwidth. And there is a reason for that. Like this bridge po mga ka-IT. Let's make this as our bandwidth. It's 3 lanes po. Hindi po natin pwedeng gawin yung 4 lanes. Yung madidisgrasya po tayo, di ba? On the other hand, kaya ng bridge na ito to handle more traffic than this. If ma-maximize po natin, kaya niya, let's say 500 cars every 30 minutes from one end to another end ng bridge. But, this is the actual traffic sa ngayon. With this po mga ka-IT, 400 cars lang po ang dumaan sa loob ng 30 minutos. Pero, kaya niya sana 500 cars every 30 minutes. Again, 500 cars ang kaya niyang i-accommodate sa loob ng 30 minutos. Pero, ang actual na dumaan sa bridge is only 400 cars. So, yung bandwidth ang kaya niya 500 cars. Pero ang dumaan lang 400 cars. That is the throughput, the actual throughput or the actual cars na dumaan sa bridge. So, another example mga ka-IT. So, yung plan ko is 200 Mbps. Supposedly mga ka-IT, in theory, yung broadband plan ko, kaya dapat makapag-download ng 25 MB or megabytes na data in 1 second. Pero, kaya niya ba? Tingnan natin. Ito po yung actual na pag-download ko ng file mga ka-IT. Actually, in-update ko lang po yung games, no? So, medyo fluctuating siya, not stable, minsan mataas, minsan mahina. So, on average, nakikita po natin mga ka-IT, yung throughput ko ay nasa 10 to 15 megabytes per second lang po. The throughput is only 60 to 80% po ng ating bandwidth. So mga nasa 120 to 160 Mbps lang po yung actual throughput ng aking 200 Mbps na bandwidth. Para mas maintindihan po natin mga ka-IT ang pinagkaiba ng bandwidth at throughput, let us take a look at it this way. Expectation versus reality. Yung bandwidth is the expectation and the throughput is the reality. Tulad po ng bridge mga ka-IT. Expectation po natin, kaya niya 500 cars in 30 minutes. Pero, yung reality, actual na dumaan sa bridge is only 400 cars. Sa broadband plan naman po natin, expectation is 200 Mbps. But in reality, yung actual throughput niya is only 120 to 160 Mbps. Klaro na ba? Wait lang po mga ka-IT. Di ba kanina nabanggit ko sa inyo yung mga network media is may kanya-kanya din po yung bandwidth. Ibig bang sabihin, mas mabilis ang 1 meter na LAN cable kaysa 100 meters na Ethernet cable? What if kung sobra sa 100 meters ang Ethernet cable? Anong mangyayari para malaman mo? What's this?